German School Richard, sigurado ko na imbitahin ka. Praise God. So, dito po mga kuya, ito yung tinatawag natin kung sa dati nating katuruan na pananampalataya. Ito naman tayo lahat ng galing. Amen. So, ang tinuturo po dito is base lang po sa Biblia. Kung ano ang nakasaad sa Bible, yun po ang tinuturo. Wala nang iba. Kumbaga, bakit may mga... Amen. Praise God. Welcome, Kuya Larry. So, yung mga tinuturo natin dito, kuya, is kumbaga, principles sa Bible, paano natin ito ilakad. Wala na pong iba na tinuturo o gawa ng tao. Kaya nga, makikita natin mamaya is all verses, no? Mga verses o mga salita ng Diyos lang ang mabibitawan sa kalagitnaan. Amen. So, we don't talk lalo na sa kalagitnaan about sa mga politics o sa mga anumang nasa mundo. Ang pinaka-core ng gawain ito is we talk about Jesus. We talk about the Word of God. Kaya nga dito, ang sabi sa Efeso 5:1, dahil kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Hindi ibig sabihin na sa ating paglakad na tayo anak ng Diyos, paano natin tularan ang ating Diyos. Now, siguraduhin natin, dahil anak tayo ng Diyos, paano natin siya tinutularan sa pamagitan ng ating pagkakaroon ng kaalaman sa kanyang salita. Kasi hindi natin malakaran ng isang bagay o hindi natin magkakaroon ng pamumuhay na nakasama ang Diyos kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga dito, tinuturo dito sa kalagitnaan kung paano tayo lumakad na naayon lamang sa salita ng Diyos. Dahil marami pong lumalakad dito sa mundo na sabi natin na banal sila o reliyoso, pero yan po lahat ay useless pag hindi talaga naisabuhay ang salita ng Diyos. Kaya nga dito, sa iglesyang ito, tinuturuan tayo kung paano tayo mamuhay na may Kristo sa buhay. Dahil pag mamuhay tayo na may Kristo sa buhay, ang mga pagpapala na mayroon dito, ipawang karagdagan namin yan. So yan po ang mga pangako ng Diyos, kapatid. Kaya nga dito is it's not talks about religion, but it talks about how we can deep our relationship unto the Lord through His words. Kasi hindi naman po pwede natin na i-assume natin na mayroon tayong Panginoong Diyos o mayroon akong Diyos, Brad, na nalangin ako sa bahay o mayroon akong pananampalataya, pananalig sa Diyos kung wala tayong salita ng Diyos. So, magiging kumbaga ano lang siya, para isang balon. Kung anuhin mo siya ng karayom, wala siyang laman sa gitna, puro hangin. So, ganun po ang isang tao pag walang salita ng Diyos, walang laman sa spiritual. Kaya nga, may some point is, may mga naranasan ng isang, tinatawag nating mga mananampalataya, pero nawawala ang Diyos lalo na pag may sitwasyon kasi walang laman. Kaya kung nais natin na makalakad sa spiritual, ay bigyan natin ng laman ang spiritual natin, which is ang salita ng Diyos. Now, pag magkakaroon tayo ng isang tamang pundasyon, dito natin malakaran kung paano ba ako lumakad na may Diyos. So, hindi ito mga kuya na parang, alam mo yung walk on your own. It's not about walk in your own dito sa mundo o sa pananampalataya. It is walk with Jesus. Amen? Ito yung paglakad na kasama ang Panginoong Hesus. Kasi kung maunawaan natin, paano natin maisagawa ang salita ng Diyos kung wala din tayong salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na kung saan, kahit anumang sitwasyon sa mundo, na mayroon tayong Diyos. Kasi alam natin na at the end of the day, isa naman ang babalikan natin, ang Panginoong Hesus na wala nang iba. Babalik tayo mga kuya, whether mananampalataya man o hindi, may mga pananalig man sa Panginoon o wala, pero lahat tayo babalik sa Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo haharap sa Diyos. Now, kung ano ang ginagawa natin, malaking epekto yan sa ating marinig sa Panginoon at sa ating destinasyon. Ibig sabihin po, mga kuya, wala pong aksidente na pinagpala. Okay? Wala pong aksidente na pinagaling. Wala pong aksidente na malangit o maimpyerno. Kasi ito ay yung kalooban. Ano ba yung kalooban? Kasi tayo, binigyan ng Diyos, kapatid, na paano po lumakad. Na kung lakaran natin ng Diyos, nandun yung buhay.
nandun yung pagpapala, nandun yung kagalingan, kapayapaan, nandun yung pag-asa. So hindi po pwede na parang isisi natin sa Diyos kung ano mangyari sa ating buhay. Bakit? Kasi binigyan niya tayo ng tamang pamumuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. So hindi ito yung lakad na walang destinasyon. Hindi ito lakad na walang signboard. Ito yung lakad na alam mo na kasama mo ang Panginoong Hesus, na alam mo ang destinasyon mo. Na sa bawat araw, at the end of the day, kung binibigyan tayo ng isang araw lang ng Panginoong Hesus, which is totoo man, mga kapatid. Dahil wala namang nabubuhay doon ng 25 hours. All of us having 24 hours alone. Na sa bawat araw, pagpapala yan, kapatid. Sa araw ng bukas, hindi natin alam kung anong meron. Now, napakahalaga ang mayroon pa ng palataya, pananalig sa Diyos, na naayon sa salita ng Diyos, kasi alam mo ang mangyayari sa araw ng bukas. Ano mang mangyari, alam mo bakit? Sigurado ka kasi kasama mo si Lord. Meron kang assurance. Meron kang kasiguraduhan. Hindi mo siya iasa lang sa trabaho. Kasi at the end of the day, mga kapatid, kaya nga nabanggit ko sa sa isang kapatid kanina na yung niyaya ko na replaceable tayo sa kumpanya. So narinig niyo man nangyayari ngayon sa Petrochem na yung mga pinatatanggal yung nila, yung mga service, mga extra. So yun ang mangyayari po yan. Lahat po tayo dito replaceable. Now, even ang mga katutubo na yan, replaceable yan at the end of the day. Tayo lang nasa level na dito na hindi tayo taga rito or hindi may mga sitwasyon, talagang nandun yung nandun yung at any time na tatanggalin ka ng kumpanya. Pero napakahalaga na kung replaceable tayo dito sa mundo, alam natin na hindi ka replaceable sa Panginoon. Amen. Hindi ka replaceable sa Panginoon. Ikaw lang o ang tao lamang ang siya bibitaw sa Panginoon. Pero ang bawat isa sa atin, kailanman ay hindi replaceable sa Panginoon kasi mahalaga tayo kay Lord. Kaya pinag-uusapan natin dito, sa pag-uusapan natin dito, yung grasya, yung kalagahan natin sa mata ng Diyos. Eh lahat naman tayo mga kahit mahalaga ka sa Panginoon. Kaya nga dito ang nais ng Lord na mailakad natin. Dahil alam natin na mahalaga tayo sa Panginoon. So ang pagpapala ay susunod lang. Yung pag-asa natin ilalagay sa Kanya. Dahil pag nandito tayo sa mundo, ibig sa lugar na ito, walang kasiguraduhan ang lahat. Ibig sa Pilipinas, wala namang kasiguraduhan. Ang buhay natin ito, walang kasiguraduhan. Pero alam ko, and I'm sure, na pag nasa Panginoon tayo, sigurado tayo. Sigurado tayo sa araw ng bukas. Amen. Sigurado tayo sa ating pamumuhay. Sigurado tayo sa ating personal na kalusugan. Sigurado tayo, mga kapatid, sa ating tatahagin. Dahil kasama natin ang Panginoon Hesus at hindi ka iwawala ng Lord. Mga kapatid, hindi ka rin ipapahiya ng Lord. Yan po ang kalipuhanan na kailangan natin matutunan at amen. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Amen. So, tutuloy. Magpapakilala po tayo dito. Mamaya mag-uusap tayo yung mga kapatid para isa-isa tayo magpapakilala. Amen. So, tatawagin ko na po ang mag-opening prayer. Praise the Lord. Amen. Really? Tayo po tumayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. So, nandito tayo sa gawain ng Lord, kung saan tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, kay Apostle Paul, nung siya'y napanghinaan ng loob, nung siya'y sa Corinth, ang sabi niya sa vision, nung nakita ng Lord, sinabi niya, and the Lord said to Paul, Acts 9 to 10, ang sabi niya doon, mga kapatid, and the Lord said to Paul, one night in vision, don't be afraid, but go on, speak, and do not be silent. Amen. So, sabi ng Lord, for I am with you, and no one will attack you to harm you. For I have many in this city who are my people. Amen. Yun ang sabi mga kapatid ni ang Panginoong Diyos kay Paul nung napanghinaan siya ng loob. Sabi ng Lord na huwag kang matakot, Paul. Huwag kang matakot, anak. Yan din mga kapatid ang sabi ng Lord sa atin. So tayo po ay napanghinaan, napanghihina tayo sa pananampalataya man natin, sa anumang sitwasyon meron tayo. Ang sabi ng Lord, huwag kang
matakot, anak. Pag lumakad ka lang, sabi ng Lord, because I am with you. Nasa iyo ako, anak, sabi ng Panginoon. Dahil ang Lord, mga kapatid, hindi tayo pababayaan, naiiwan. Pangako na po yan, mga kapatid. Kaya ang nais ng Lord, dahil patuloy lang po tayo. Amen? Ano man sitwasyon, tuloy lang. Ilalagay natin kay Lord lahat. Sabihin natin kay Lord lahat. At si Lord naman ay sasagot man sa atin yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, muna Panginoon Diyos, at kami nagpapasalamat o God sa oras na ito na kung saan, Panginoon, binigyan mo kami muli ng isang araw, isang oras, Panginoon Diyos, na saan, Lord God, kami po ay magpapasalamat at magpupuri sa iyo, Panginoon Diyos. At Lord, sa gabi ito, Panginoon, nais namin, Lord, na ma-encounter ka namin, O God, maranasan ang pagmamahal mo, Panginoon, maranasan ang kapangyarihan mo, Lord, ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, and we pray, Lord, the Holy Spirit, Lord, to empower this place, Panginoon, to empower our heart, Jesus, to empower your words, and to empower your son, your child, Lord God, na kung saan siya mag-deliver ng dumod sa'yo, Panginoon, Diyos, sa gabing ito, Lord. Lord, hindi kami papayag, Lord God, na kami ay nandito lamang na walang mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, nandito kami, Panginoon Diyos, na dinidesire namin, Lord God, na ngayon po ay aming makita, maranasan, Lord God. Hallelujah. At paguhin mo aming mga buhay, Panginoon. Lord, ang aim namin, ang goal namin, Lord God, ang prayer namin, Lord God, paglabas namin, Lord, sa pintuan natin pagkatapos ng gawain, Panginoon, ay pinago mo na ang aming mga buhay, Panginoon. At naranasan ka namin, Lord God, pinakita mo sa amin ang totoong buhay na meron kami, Lord God, Kristo na sinasampalatayan at tinasahan, Panginoon Diyos, sa lahat ng espiritu ng mga buhay. Lord, maraming salamat. Cover this place, Lord God, by your blood, Lord. Give us peace, O Lord, while we are worshiping you, Jesus. Hallelujah, Lord, maraming salamat. Hayaan mo kami, Panginoon Diyos, na mamahinga sa iyong presensya, Panginoon. Kagod man, Lord, ang pagpapalupa namin, Panginoon Diyos. But Lord, I do believe, Lord, we do believe na bigyan niyo po lang kami ng kapahingaan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ikaw, Lord, ang mag-restore sa aming mga kalakasan. Ikaw ang mag-restore, Lord God, sa mga nanghihina ng mga pananampalataya, Panginoon. At maging, Lord God, sa mga parating na mga kapatiran. I pray ang kailang kaligtasan, Panginoon Diyos, ang magparating sa panagbahan ng Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa lahat, Lord God, na gagamitin mo ngayong gabi, Panginoon. Sa gawaang ito, Panginoon Diyos, mula sa iyong lingkod hanggang sa victory prayer, Lord God. I pray, Lord, the Holy Spirit, O God, na siya magbigay ng wisdom, Lord God, insight, manifestation, Lord God, knowledge, Lord, upang magampanan namin, Lord God, ang iyong itinalaga na tungkulin namin, Lord, ngayong gabi, Panginoon Diyos, sa kongregasyon na ito, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon Diyos. Lord, I pray that the Holy Spirit, Lord, will guide us, Lord God, will teach us, Panginoon Diyos, into all truth of Jesus. Lord, buksan mo ang mga pandinig, Panginoon Diyos, upang mapakinggan ka namin, Lord God. Kaya hindi lang namin, Lord, mapakinggan ang masalita mo, kundi may mabuhay namin, Panginoon. At magayak namin, Lord God, saan man kami, Lord, mabuhay, bibigyan namin ito, Panginoon Diyos, ang mga pangako mo, Lord, kaya sa aming mga buhay, Panginoon. Buksan mo, Lord, aming mga pangunawa, Panginoon Diyos, kung saan ang mga salita mo, mga mensahe mo ngayong gabi, Lord God, ay maunawaan, Panginoon, at metalim namin sa aming mga puso, God. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Buksan mo, Lord God, ang mga isipan, Panginoon, at makita namin, Lord God, ang mensahe mo sa mga buhay ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, Lord God, sa gagamitin mo, anak mo na pag-deliver ng mensahe, Panginoon, I pray, Lord, na bigyan mo siya ng knowledge, Panginoon, wisdom, hallelujah, and the anointing of the Holy Spirit, O God, hallelujah, na siya pag-ibigay ng tama ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na nagmumula sa iyo, Lord God, magagaling sa kanyang puso at tumutawi sa kanyang bibig, Lord God, sa salita mo lamang, O God, hallelujah, na siya magbabago
salamat, O God, govern this place, O God, govern our heart, Jesus, govern our life, Lord, and protect this place, O God, hallelujah. Bigyan mo kami, Lord God, ng kapayapaan, katahimikin, Panginoon, habang kumakain ng pupuri, pag-enjoy, Lord God, sa inyong presensya, habang ako'y nakikinig, at nagpupuri sa iyo, Lord God, sa inyong presensya, Panginoon, sa mga salita mo, at yung mga awitin, Lord, na hinanda ng mga pagkiragtan ng Diyos na siyang magiging handog namin sa iyo, Panginoon, sa mga ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. I pray the Holy Spirit, ibuhos mo, Lord, ang mga Espiritu, Panginoon. Lord, I pray that pakita ka namin ngayon ng Panginoon. Lord Jesus, pour out your Spirit, Jesus. Pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Lord God. Hallelujah. Huwag mo hayaan, Lord God, na matry ang pagpupuri namin, Panginoon. Huwag mo hayaan, Lord God, hindi namin maramdaman, Lord God. Huwag mo hayaan na hindi ka namin ma-encounter ngayong gabi, Panginoon. Dahil nais namin, Lord, ay makita ka, ma-encounter ka namin, Lord God, at makita namin ang pinagpasahin mo ngayong gabi, Lord God. Hallelujah. Baguhin mo ang mga buhay, Lord, at manahan ka sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, pour out the Spirit, O God. We need the Holy Spirit, Lord. We need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Pagkakatiwala namin sa Lord God, ang lahat. Hallelujah, Lord. Ipagkakatiwala namin, Lord God, ang gawain mo na ito, Panginoon. Sa lahat, Lord God, na dumalo, na mayroon mga dinadalang mga sitwasyon, Panginoon, I pray na paglabas namin, Lord God, sa pintuan na ito, pagkatapos ng gawain, Lord God, sino man, Lord God, sa amin ang may dadalang mga sakit, may dadalang mga panghihina, Lord God, sa pananampalataya, may dadalang, Lord God, mga pag-alinlangan, Panginoon. I pray, Lord God, i-restore mo lahat ito, Lord God, ng joy, Panginoon. Bigyan mo kami ng joy, Lord God, pagkatapos ng gawain mo, Lord. Kami ay ma-restore, Panginoon. At nasa amin, Lord God, ang bunga ng ito ng Espiritu, Lord God, ng joy, pagmamahalan, Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you very much. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, pinapakita namin, Lord God, ang gawain, Panginoon. Pinabalik namin sa Ama. Hallelujah. Ang pinagmagas papuri, pasalamat sa kalan ng mga anak at ang malang Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Isang palakpak po muna yung mga kaibigan. Magpapalak po dito sa lahat. Mga kuya, welcome po. At bago po tayo mag-start, ito po ay narito po tayo sa testimony time kung saan ay magkakaroon tayo ng pagpapatotoo sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sa gabi ito, mga kapatid, at sa mga bago po mga kapatid na dumalo, ako pala si Kuya Larry. Kuya Larry po, from Jal. Sa mga hindi pa nakakilala dyan, magpakilala na. Anyway, dala ko na po tayo sa testimony, mga kapatid. Nandito po tayo, mga kapatid, upang rating po natin yung kabutihan ng Panginoon sa mga ibang nakakarinig. Kung saan si Lord ay may grasya na binigay sa atin. Kung ano yung mga bagay na pinaranas ng Panginoon sa atin, ay ipagpatutuko natin. Alam naman natin na blessed po tayo dahil sa gabi ito, mga kapatid, ay makakarinig po tayo ng grasya mula sa Panginoon kung saan ang kanyang salita, kung saan si Lord mismo ang ating maririnig sa gabi ito, mga kapatid. Doon pa lang pagpapala na po yun, mga kapatid. Isang blessings na po yun na makikita natin at matutungkayan sa gabi ito. At hindi po natin ito makikita sa labas. Dahil ibang klase po ang pagpapala na ito, mga kapatid. Kaya maraming salamat po, mga kapatid. Kaya yung gustong tumayo na dyan, ay tumayo na.
Bawi, sige po. Ako na po ang magpapatuong pauna. Napilitan nata eh. Hindi naman napilitan at alam niyo po yung gusto mong magpatotoo ay pero meron ka pang naghihintay na mas ipapatotoo mo. Alam niyo po yung ganung bagay mga kapatid. Ipapatotoo mo siya ngayon, pero mas the best pa yung ipapatotoo mo sa susunod. Yes. Ano po yun? Kaya, alam niyo po mga kapatid, basta na kay Lord ka mga kapatid, walang imposible sa lahat. Hindi ko pinakababos mga kapatid. Huwag ka lang titingin doon sa mga bagay na gusto mo sa mundo mga kapatid. Dahil kapag nagkaroon ka ng yung inspirasyon na makuha mo dahil gusto mo dahil sa tao ay isang tao dahil nakatayo ka dito sa mundo ito, makukuha mo siya isang pagpapala mga kapatid. Subalit kapag nakuha mo ang isang pagpapala na bigay ng Panginoon, mas the best yun. Basta manatili ka lang sa Panginoon, maghintay ka lang. Andun yung proseso ng paghihintay, yung pagtsatsaga habang naghihintay ka mga kapatid. Alam niyo po yan. Huwag mong alintanahin yung mga problema. I-enjoy mo lang ang buhay mo sa presensya ng Panginoon. Ang lahat ay susunod. Kaya sa buhay natin mga kapatid, habang nabubuhay tayo, mag-enjoy lang po tayo sa presensya ng Panginoon. Hanggat may pagpakataon pa po. Dahil kapag hindi na po tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, ibig po sabihin no, hanggang doon na lang po yun. Kaya once na mayroon pa po tayong chance, because the Lord is our only hope. He is the only chance of our life, mga kapatid. Kaya, sa ayaw at sa gusto natin mga kapatid, kailangan ibuhos na natin yung oras natin sa Panginoon. Dahil nandoon yung tunay ng pagpapala. Wala po sa mundong ito mga kapatid. Focus lang po sa Panginoon. Kaya yun po ang pinagpapasalamat ko mga kapatid dahil alam ko meron pang mas the best na blessings na ipapaabot ko sa inyo sa nasusunod na mga kapatid. Amen. This evening po sa lahat, talagang napakabuti ang Panginoon sa buhay ko. Talagang nabibless talaga ko sa Lord sa talagang ano ba? Kasi yung pagtitiis, yung paghihintay talaga pag uwi ka lang kay Lord, talagang si Lord may gagawin. Para po sa mga bago, actually, 7 months po akong walang trabaho. Talagang si Lord talaga yung nag-ano sa akin na may lagay ako sa trabaho ko. Ngayon, talagang yung trabaho ko, praise God talaga. Kanina, marami talagang pinapagawa sa akin na permit. Kahapon pa lang gumawa na ako ng GSE, preparasyon para ngayong araw na to. Talagang sabi ko, puri ng Panginoon talagang, sabi ko, kung nagawa ko kanina talagang malabo talagang makakadalo ako kasi kailangan tapusin. Hindi rin pwedeng aalis ako nung hindi ko mal-close. Talagang the best talaga si Lord talaga kung gumawa. Kasi yung pagka-umaga pa lang, niready ko na lahat ng permit. Sabi ng kasama ko, huwag mo na lang gagawin, may gagawin tayong iba. Talagang mabuti talaga si Lord ba? Talagang sabi ko, hallelujah, thank you Lord. Ang ginawa lang namin, nagbigay lang siya ng task, kailangan tapusin lang yan. Tapos nag-ano sa akin na
Huwag ka nang gagawa ng pinag kasi uuwi ka ng maaga. Praise the Lord talagang. Pag si Lord talaga yung gagalaw, i-obey mo lang talaga kay Lord. Lahat ng gawin, lahat ng gawain mo, lahat ng ano mo, iangkla mo lang kay Lord. Talagang si Lord may gagawin. Yun lang po, yun lang po. Amen. Salamat po sa buhay mo, kapatid. At iba po ang magbigay ng provision ng Panginoon, mga kapatid. Kapag ang Panginoon gumalaw sa buhay natin, mga kapatid, ay gagawin kung saan ang makakabuti para sa atin. Si Lord lang po ang tanging makakagawa nito, mga kapatid, at hindi yung effort natin, mga kapatid. Basta yung tiwala natin kay Lord, ay walang imposible po. Ang lahat ay bibigay ni Lord ayon sa kanyang kalooban para sa atin, mga kapatid. Next po, mga kapatid, wala pa po tinatayuan na eh. Praise God. Ngiti dyan, ngiti. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang patutukan natin sa mga kapatid, ang Diyos natin ay totoo at buhay. Dahil last few months, mga kapatid, ako po'y kami ng may bahay ko, hindi na ako, kami ng may bahay ko, dumaan sa sitwasyon na kung saan na dumating ako sa punto na sumurrender na rin. Sabi ko, Lord, kung totoo ka sa akin, bakit nangyayari sa akin to? Yun yung eksaktong tanong ko, mga kapatid. One time, nag-decide ako na hindi na ako dumalo. Pumunta ako sa CR, nilibot ko to. Sabi ko, Lord, kung totoo ka na Diyos, huwag mong pahintulutan na ito ng last. Kasi Lord, mag-decide na ako. Nangyari, mga kapatid, dahil marami nga sabi ko sitwasyon, tapos marami pa akong naririnig sa mga kapatiran dito, sa loob, sa labas. Sabi ko, Lord, totoo ba Lord, mga kapatid na to? Bakit pinapakita mo sa akin ito lahat? Tumatay man sila, Lord, sabi ko, bakit hindi ko makitaan sila ng sinseridad sa iyo? Kung totoo ka, sabi ko sa Panginoon, ibalik mo ako. Ibalik mo yung dating init, Lord, ng pananampalataya ko. Dahil kung hindi mo ito gagawin, Lord, sabi ko, hindi ako maniniwala na buhay ka, na meron ka. Ang nangyari, mga kapatid, isang araw, pagbukas ko nung apps nung cellphone ko, yun ang sinabi ng Lord, yung sa Acts 18, 9-10, ang sabi niya doon, na sinabi niya kay Paul, yung the same din sa nangyari kay Paul, mga kapatid, na nanghina na si Paul. Ayaw na tumayo din si Paul, ayaw na mag-preach si Paul. Dahil mga nakikita niya doon sa foreign, na sabi niya doon ng Panginoon, sa vision ni Paul, na don't be afraid, Paul. Don't be silent. Speak out. Yun ang sinabi ni Apostle Paul, ang Panginoon Jesus kay Apostle Paul. Because I am with you. No one can harm you. Yun mismo, mga kapatid, ang binigay ng Lord na katugunan doon sa tanong ko sa Kanya. At ang sabi niya doon, sa mga nakikita ko, sabi ng Panginoong Diyos, lang sa kanyang salita doon sa Joshua na, as for me and my house, we will serve the Lord. So ano man yung mga nakikita ko, mga kapatid, sinabi ng Lord sa akin, yung turo ng Lord, na ano man yung makikita mo, ano man yung mga narinig mo, as for me in my household, I will serve the Lord. Kaya mo sila. Yan yung choice nila. Amen? So, buhay at tunay ang Diyos, mga kapatid. Dahil kung hindi siya totoo, hindi siya buhay, hindi siya totoo sa mga anak niya, wala ako rito ngayon, mga kapatid. Hindi ako makita. One time, hindi ako dumalo. Isa yun sa rason. Sabihin ko sa inyo totoo. Sabi ko, Lord, ito na ba ang last? Pero sabi ng Panginoong Diyos nung binabasa ko ang kanyang salita, ang maganda lang, hindi ko binitawan ang kanyang salita, mga kapatid. Binasa ko pa rin ang kanyang salita. Lord, ibigay mo sa akin ang kasagutan ng tanong ko sa iyo. Dahil kalimutan ko na ang sulit. Yun yung mga tanong ko sa Kanya. Bumalik na ako, Lord, sa dating buhay ko ngayon. Kung pahintulutan mo, huwag mong ipakita sa akin na hindi ka totoo. Pinakita ang mga kapatid ng Lord na totoo siya. Sabi nga dun sa verse 1 na if you confess your sin, the Lord is just and faithful to forgive your sin. Yun ang sabi ng Lord, mga kapatid. So, yun yung nag-encourage sa akin na
yung verse, na, yung kasagutan yung sa Acts 18 and 9, mga kapatid. Dahil sunod-sunod ang nangyari sa amin na may bahay ko. Ngayon na may bahay ko, may sakit siya kasi. Na yung, dati pa yon yung ano niya, yung skin asthma. Dati ang tumutubo sa kanya, malilit lang. Ngayon, mga recently lang, mayroon siyang may tumutubo na yung malalaki na siya kasi sobrang init. Ang kanyang sakit, mga kapatid, tayo sa malamig, ayaw din sa mainit. Dapat sa anak mayaman. Pero sabi ko, anak kayang mayaman. Kasi anak ka ng Lord, sabi ko sa kanya. Wala ka man pera, sabi ko, pero mayaman tayo kasi anak tayo ng Lord. Yun ang sabi ko sa kanya. Magtiis ka lang, lumakad lang tayo. Darating ang araw, sabi ko, ang pangako ng Panginoong Diyos, magbibigay siya ng the new Jerusalem, the new earth, no more sorrow. Sabi ko sa kanya, biniro ko pa nga siya, no more skin asthma, no more bultong. Yun ang sabi ko sa kanya, mga kapatid. Kaya may bahay ko, ngayon, ang sabi niya, wala raw tumutubo. Yung last 3 days, 2 days, yun ang sinabi sa akin, wala na raw tumutubo. Yung mga tumutubo dati, wala na, mga kapatid. Kasi sabi ko, Lord, pag galing mong may bahay, binigay mo sa akin yan eh. Sabi ko sa kanya, isa yan Lord, sa rason kung bakit ako nagbago, nakilala kita. Ngayon gagawin mo lang siya. Yun ang mga kapatid, yun ang tanong, yun ang sabi ko kay Lord. Kasi mga kapatid, pag ako magkipag-usap kay Lord, parang kausap ko lang na tayo lang. Ganun ako magkipag-usap. Kung halimbawa mayroon akong gustong sabihin, Lord, mamaya mag-usap tayo. Meron ako Lord gustong sabihin. Yun lang yung, ganun ako magkipag-usap kay Lord, mga kapatid. Hindi yung, sabi yung puro hingi-hingi, hindi ko ako ganun. Ayun. Basta sabi ko, Lord, kung totoo ka, pagpapanarin mo sa akin. Pero lang ba, parang, ano lang, kapatid mo lang, yung tatay mo lang, ganun. So, puri ng Lord, mga kapatid, dahil binalik tayo ng Lord dito, nakatayo muli, sabi nga ng Kuya, ngiti lang, kasi minsan hindi ako nakitang ngiti. Kaya sabi sa akin, ngiti ko, ngiti lang. Yung pala yung sagot, ngiti ka lang. Smile. Tapos maging gwapo tayo ulit. At sabi ng Lord, sa may bago mga kapatid, yung sabi ko nga na wala nang tumutubo dun sa ano niya, sa kanyang katawan. So, yun yung ipapatuto ko sa mga kapatid na ang Diyos natin pala ay buhay. Buhay na buhay siya. At totoo siya sa mga anak niyo mga kapatid. Yun yung patuto ko sa inyo ngayong gabi. So, puri ng Panginoon, tugad ko yung glory mga kapatid. Salamat sa buhay mo, Eli. Smile to the Lord. Laughter is the greatest medicine. Sabi mo na kapatid kanina, mga kapatid. First John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ano po yung kung ipapahayag po natin yung lahat ng ating mga kasalanan, ang Diyos po ay tapat. At alam niyo po na once na nagkaroon tayo minsan ng doubt sa ating buhay, huwag po natin nakakayaan na magkaroon tayo ng puwang na makalimutan ng Panginoon. Dahil si Lord lang po ang ating pag-asa na maibalik ang lahat ng ating kung ano man yung mga blessings na pagpapalan na nakita natin sa Kanya na pagtuturo sa ating buhay, ibabalik lahat ng Panginoon yan. I-reveal lahat kung paano ka inubog ng Panginoon. At doon mo makikita mga kapatid yung gagawin sa iyo ng Panginoon. Yung kanyang tulong mga kapatid, hindi ka kakayaan. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Dahil si Lord is real. Totoo po ang Panginoon. Buhay po ang Panginoon. Isa pa. Hallelujah. Pinupuri ko po ang Panginoon kaya tinataas ko po ang ating Panginoon. Patutuo ko lang po yung mga nangyayari sa amin ng mga nakaraan, ng mga past few months. At saka po these days, actually hindi po ako nakaka-attend, ligid po sa kaalaman ng mga kapatid. Talaga pong hinahanap po ako talaga. Talaga nandun po yung pagmamahal ng mga kapatid. Alam niyo po ba yung nakalimutan ko po yung verse pero
alam na alam ko po yung eksena na yun dahil nung pagkatapos mangaral ng Panginoon, inaya po niya yung mga kanyang apostol sa lawa na mag-sailing, mayo po. Paghayo nila, kasama po nila, tapos bigla po nagkaroon ng trembling, nagkaroon po ng ulan, malakas na ulan, malakas na hangin. Same thing din po sa buhay natin. Ako po, minsan talagang yung faith mo po, nandoon yung minsan tatanungin mo, Lord, gising. Kasi yung Panginoon, ang pagkaka-describe po dun sa talata, sa salita, nakahiga po ang Panginoon, nakahilig, nakaunan pa. Nakaunan. Sabi, relax na relax. Imposible po na kahit ano pong lakas ng alon, lakas ng ulan, lakas ng hangin, hindi po nag-disturb ang ating Panginoon. Pero po, alam niyo po tayo, apostles na po yung kasama. Ayaw po sa atin sa buhay natin, nangyayari po yun. Ganun din po sa inyong lingkod. Kaya po, sabi nga po, mga nagsalita, mga nauna, talaga pong totoo at buhay ang Panginoon. Manatili lang po tayo sa Panginoon. Huwag po tayo mawalan ng faith. Kasama po natin si Lord sa bangka. Humayo lang po tayo at manatili tayo sa Kanya. Purihin po, Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Focus lang po talaga tayo sa Panginoon, mga kapatid. Gaya po ng kung natatandaan po ninyo yung sa Bible na when Jesus Christ doon sa naglalakad siya doon sa tubig, mga kapatid, at ang kanyang apostol ay muntik malunod. Dahil lang nakikita niya po ay yung mga nasa gilid niya, sa paligid niya, ng mga alon. Kaya nandun yung distraction sa kanya. Kaya siya ay unti-unting lumubo. Nawala yung focus, yung concentration sa Panginoon Jesus. Kaya gulin din po sa ating mga kapatid, once na nawawala tayo dun sa Panginoon, ay magkakaroon po tayong distraction. Kaya manatili po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Focus lang, walang imposible po sa Panginoon. Ibibigay po ng lahat ng kagustuhan niya para sa kapatid para sa atin. Kaya yun lang po, mga kapatid. Meron pa pong isa. Ayan, magandang gabi sa inyong mga kapatid. Magandang gabi. Ngiti. Laughter is the greatest medicine. Ang anak ni Lord, sa mukha lang siguro nakasimangot. Amen, mabuti po si Lord, mga kapatid. Hindi lang po siya buhay, sobrang buhay. At napaka-amazing ni Lord. Sabi nga niya sa kanyang salita, Philippians chapter 1 verse 6, I am convinced and confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of His return. Isa sa nais ko ipasasalamat sa Panginoon, mga kapatid, ang pabor na ginawa ni Lord during those days na nasa bakasyon kami back last month. All things work together. Lahat na fulfilled by God's timing. Maraming mga sideways, but the Lord is good and faithful. Amen? At fast forward, nakabalik dito sa ibang bansa by the glory of God. At hindi lang yun, answered prayer kayo dahil binunot nyo palang pangalan ko, nakarating ako nung araw na pasasalamat. Supposed to be, hindi ako makarating kasi duty ko yun. 2 to 10 p.m. But the Lord is good. Amen. So, ibig sabihin, tinugon ni Lord yung panalangin ninyo. Kaya lang, mayroong kaakibat yun na prayer, mga kapatid. At isa sa ipasasalamat ko that night ay yung sinabi ng Lord sa inyong lingkod na kailangan ko ng bitawan ang kumpanya ko na mayroon ngayon. Siguro hindi nyo maintindihan. So, sa madaling sabi, nag-render na ako ng ano bang tawag nun? Non-renewal of contract. Amen. Yan ang sinabi ng Lord. Kailangan ko siyang bitawan dahil meron siyang gagawin at bago sa buhay ng inyong lingkod. Yung nasa harap ninyo, mga kapatid. Yung pinabitawan ho ni Lord, mga kapatid, sahod ng presidente ng Pilipinas. To be honest,
Yun yung binigay ng kumpanya na yun. Kaya lang, ang sabi ni Lord, sabi niya sa kanyang salita, the Lord emphasized na, nilagay ko to sa group chat kanina, ang sabi ng Lord, whoever loves money never has enough. Kung Lord, di naman ako nagmahal. Sabi ni Lord, whoever loves wealth is never satisfied with his income. Sabi ko, Lord, ang provision na sinasabi mo, magbigay ka o magbukas ka ng sanctuary doon sa kung saan andun ang pamilya ko, saan kukuha sila ng resources. Kung mag-resign ako sa present kong company. Buti po si Lord, mga kapatid. Then I pray and go back that night yung pasasalamat. The joy of the Lord is our strength. I found joy. So start that night, sa tulong ng mga kapatid, sila yung tawag nito, gumawa ng letter. At nirender ko po yun sa company. So 1 month notice. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya mabuti po talaga si Lord, mga kapatid, dahil imagine nyo, nandun din ako sa puntong, Lord, tika, sinong magsusuporta doon sa gawain mo? Literally, kailangan ng financial doon. Kaya sabi ni Lord, He who started on you, He will finish. And He is the God who provides. At hindi lang ho yun, mga kapatid. Mayroon siyang binuksan na bagong pintuan. Naalala nyo dati, mayroong panalangin ang inyong kuyanas na the door that is not about to do your will, close it, Lord. At the same time, open only the door that can be on your will. Palingid sa inyong kalaman, kung hindi kayo sensitibo, madalas hindi na ako nakakadalo sa gawain. I tend to kneel down the Lord if mawawala ako sa gawain at hindi ako makakasama sa mga anak mo, Panginoon. Anong silbi ng mayroon akong trabaho at mayroon akong income na ganito na hindi ko sila kasama? It's a choice. So dumating ang choice at ang sabi ng Lord, relax ka lang dyan. Dahil gagawa ako ng bago. Isaiah chapter 43. Ang sabi niya, I will make a new road in the wilderness. So mayroong binuksan si Lord, mga kapatid. So nakita din nila yon ng mga kapatid yung offer. Sahod na lang siya ng gobernador. Hallelujah. Pero pareho ng Panginoon, ang saya no? Yung sahod sa presidente, naging gobernador na lang. So, Lord, mabuti ka dahil pinakita mo to sa living testimony. Napakahalaga ho ang pagsunod, mga kapatid. Amen? Hindi ko to sinishare sa inyo dahil nais ko lang i-share sa inyo. But ito yung sinasabi ng Lord, testify this in my behalf. Nawa makita ninyo yung totoong mensahe, mga kapatid. Dahil kung literally, ang kuyanas nyo ang magdesisyon, nung pinatawag ako kahapon ng management, if I will choose wisely, looking for money, hindi ho ako alis dito. Kasi selling na to. Wala nang kumpanyang magbigay ng ganito kalaking sahod. At nag-offer pa sila, nadadagdagan pa namin. Hallelujah! Dahil lingid sa inyong kaalaman, nung nandun ako sa bakasyon, dinagdagan nila. Sabi na, hindi ka ba masaya? Sabi ko, money cannot buy happiness, boss. I'm not happy. I'm empty inside. I'm sorry to say these words. I keep praying. 5 years tenures of this company, hindi madali. But the Lord, my prayers answered. The Lord answered of my prayers. Sabi ko, the Lord put a happiness and joy into my heart. And that joy said, live on your company now. So, 28 days na lang. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid, dahil yung previous na company, hinintay pala nila ang inyong kuyanas. Yung upuan na iniwanan ko doon 3 years ago or 5 years ago, 3 taon ako doon, walang umupo doon. Wala siyang hinired na Pilipino na umupo doon. Yung sabi nung pinaka-GM, pag umupo ka dyan, hindi ka na po pwedeng umalis. Sabi ko, if God permit, then I will retire on that chair. Buti po si Lord, mga kapatid, no?
At ang saya po. Ang saya dahil mabuti at makapangyarihan ang Panginoon natin. Hindi man ito maintindihan ng karamihan, isa lang ang pwede kong sabihin sa inyo. We need to give up what we have right now so that the Lord will fill the riches in heaven. Mga kapatid, ito yung lakad natin. Wala akong malaling pagsunod kay Lord. Be careful, dahil pag sinabi ng Lord na kailangang bitawan-bitawan, by faith, si Lord ay gagawa ng kaparaanan. Yun yung ginawa ni Lord na nais kong i-testimony sa inyo na it's not about money. Kaya, yes, noon sinabi ko, kaya tayo nandito because kailangan ang sustenance para sa pamilya natin. But until then, pinaunawa ng Panginoon. Pinaunawa ng Panginoon ito mga kapatid. Nung nasa bakasyon ako, may dumating na sitwasyon at first time yun na nakita ni Nalyn doon sa account ko at hindi niya alam. Sabi ko, i-count mo yan, yan yung sweldo ng presidente dito sa Pilipinas. But be careful because it was about to give up. So isa siya sa nagsabi na kung hindi ka masaya dyan, ikaw yung nagtatrabaho, hindi kami. Ang sabi ko, keep on praying dahil si Lord tutugon siya sa panalangin. At indeed, the Lord is good mga kapatid. Dahil kahapon din dumating yung offer at the same time, ipapasok nila sa Kiwa account by, hopefully, yes and amen, by next week. At hindi nyo na ako hindi na ako mawawala na sa gawain na nandyan kayo. Dahil doon, 5 araw na trabaho, 2 araw na off, bibigyan nila ako ng lahat ng amenities na more than pa noon na nandoon ako sa kanila. Amen? So, gobernador mo yung binigay na sahod, pero higit pa sa presidente yung amenities na binigay niya. Amen, no? Sabi nga ng Kuya Nils anong sabi dun sa baba? Additional notes? With excellent record. Ang anak po ni Lord, mga kapatid, dapat excellent. Huwag lang tayo maging excellent dahil binayaran tayo. Amen? Yun po yung pinaka-testimony ko sa inyo, mga kapatid. Anumang sitwasyon, hindi mo man maintindihan, do it to glorify God. Na-amaze ako kasi nakalagay doon sa offer. With excellent record. Lord, ikaw to Lord. Hallelujah. So, lahat ng kaparaanan sa company ko ngayon, lahat ng magandang offer by their tongue, sinasabi nila, pero ang sabi ko, I'm not happy anymore working with a company. I'm sorry to say. Sapat ang 5 taon na pagtatrabaho ko sa inyo. Naalala nyo, may sinabi ko sa inyo na tiknot mag-5 taon na hindi ako lumalampas sa isang kumpanya ng 5 taon. Pinakasiling ang 5 taon. Dahil yan po yung inspired ng Lord. Nawa kayo din makita ninyo kung paano kayo pinapatayo ng Panginoon. Sabi ng isang kapatid dito dati, do not settle of just something na meron ka. Settle to the Lord. Dahil siya po yung magbubukas mga kapatid. Ako di ko alam kung anong magaganap sa hinaharap. Ang alam ko lang, buhay si Lord. At ang alam ko, mag-provide si Lord. Dahil binigay na niya yung magiging sanctuary doon sa La Union. And I hope and I pray na tatayo ang Kuya Mark Bay. Isama ninyo sa panalangin. Dahil yung bahay na yun, kadikit ng bahay nila. Wala na siyang rason na magtakas-takas. Kung inspired kayo, bisitahin nyo yung bahay na yun. Dahil mabuti po si Lord, mga kapatid. Di ba ang sabi ni David, one day is better than 1,000 elsewhere. One day in the house of the Lord, better than 1,000 days elsewhere. Kung natagpuan tayo ngayon sa tahanan ng Panginoon, kumapit ka kapatid na walang bitawan. Ano man yung sitwasyon, ano man yung si Lazaro nga ang patay na, tinawag ni Lord, wake up. Bumangon ka Lazaro, may binda pa, bumangon. Samantalang tayo, mapagsabihan lang ng konti Hindi mo lang gusto yung marinig, hindi mo lang gusto yung nangyayari, wala na. No, kapatid. Patay si Lazaro, bumangon, may binda pa. May living testimony. Pwede ba? Amen ba? Sulakad tayo, ha? Hallelujah. Oh, huwag labo. Huwag kayo magsitol sa meron kayo ngayon.
Huwag tayong magsitol. Yan yung pinaunawa ng Panginoon sa inyong kuyanas, mga kapatid. To obey and to follow Jesus, you must sacrifice something that the Lord will be glorified. And I don't believe sa present kong trabaho ngayon, hindi na nag-glorified si Lord. Even ako, hindi na ako nabibless. Dahil malayo na. Masaya at masarap na kasama si Lord, lalo na yung mga mayayamang anak na Lord. Tingnan yung katabi yung yaman, puri ng Panginoon. Do not just think of money. Kayamanan na makatabi, makasama natin yung bawat isa dahil anak tayo ng mayaman, anak tayo ng King of Kings and Lord of Lords. Amen, mga kapatid? Amen. That's my living testimony on you. Maraming ginawa si Lord. Ulitin ko nga sa inyo, mga kapatid. Ang nasarap nyo, walang pinag-aralan. Pero may ginawa si Lord. At nung nandun ang sabi ng Lord, teka, kailangan makita natin kung paano kabuti ang Panginoon. And lastly, mga kapatid, ang sabi niya sa kanyang salita, sabi niya, amen, ang sabi niya dito sa, praise God, 1 Corinthians chapter 16 verse 13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous and be strong. And Luke 18:27, but he said, the things that are impossible with people are possible with God. Yes and amen to the Lord, mga kapatid. Amen? Amen. Meron pong kakanta, mga kapatid. Awits para sa Panginoon. Amen. Praise God. Welcome po sa lahat, mga kuya. Po sa mga kuya natin na bago. Mapalad po kayo kasi maririnig yung first performance ko. Kaya mapalad kayo kasi nandiyan kayo. May gagawin si Lord.